Parang yung laro na lang talaga nitong si Luka yung bumibigay ngayon sa Lakers. Halos kamuntik-muntik na rin dapat makakuha ang Lakers ng late game kontra dito sa LA Clippers mula sa 26 plus points lead ng Clippers mula first half pa lang. Naibaba pa nila yan sa 16 pagpasok ng third quarter at nababa nila yan sa 8 pagpasok ng last 5 minutes ng game. Ang problema, parang nawala sa focus itong si Luka pagpasok ng huling 3 minuto sa game. Kaya parang naubos nga yung energy nitong si Luka sa offense. Ikaw na lang talaga yung manghihinayang sa team effort na ginagawa nitong si Luka mula sa 16-7 run nila sa fourth quarter game na mismong si Luka ang nanguna kung bakit kamuntik pa nila na makuha ang late game. Kinapos lang talaga ang Lakers kontra dito sa Clippers. Parang kinapos yung mga to sa supporting scoring na nagbibigay ng open para sa bench nila. Yan yung kinulang. Si Luka merong 30 plus points na naman sa game at may 11-27 sa field, 11 rebounds, 8 assists. Samantalang si LeBron meron diyang 23 points, 9 sa field, 5 assists, 6 rebounds. Sa starter nila, sila lang yung dalawang nakakuha ng mataas na scoring punch. Si Hachimura meron lang 12 points, si Marcus Smart 10 points, si Lerabia 7 points lang. Samantalang si Ayton bumagsak ang opensa mula sa 4 points sa game na yan. Kaya wala talagang naging suporta sa scoring support itong si Luka at LeBron. Kaya sobrang hirap yung mga to na sumabay, lalo na tulad sa team ng Clippers na merong mataas na scoring offense. May malaking contribution sa mga star at veteran player. Si Kawhi pa lang meron na diyang 24 points, samantalang si Harden may 18 points plus contribution nitong si John Collins na 13 points plus contribution din sa opensa ng mga center nila mula dito kay Ivica Zubac na may 18 points, si Brook Lopez na may 10 points. Kaya dyan pa lang halos nakapag-contribute na sa Clippers ng double digit points lahat ng mga players. First half pa lang malaki na ang point differential ng mga to kontra dito sa Lakers dahil ang Lakers bumagsak ang team offense. Ang Lakers na domina ng Clippers hindi lang sa opensa, rebounding at second chances pa. Mas maraming rebounds ang Clippers mula sa 55 kumpara sa Lakers na 43 rebounds lang ang nagawa at nakakuha sila ng 15 na mga second chances points. Si Zubac mismo ang nakakuha ng malaking contribution dyan na pagdating sa board. Meron niyang 19 rebounds na mismong nakikitang dahilan kung paano na-domina ang Lakers pagdating sa interior depth nila. Tapos si Ayton sa Lakers hindi nakapagbigay ng malaking contribution pagdating sa team offense at defense. 4 points lang kasi rin yung nagawa niyan. Meron pang 2 of 5 sa field, 5 rebounds lang. Na mismong dahilan na nakikita kung bakit nilagay yan ni Redick sa bench at bumaba sa 20 minutes lang ang playing time niyan. Tapos sa game na yan mismo, lumitaw pa yung pagiging uncomfortable nga raw nitong si Ayton pagdating sa interior at limitado yung effort niyan pagdating sa team offense at chemistry kay Luka at LeBron, bumababa yung ratings niyan. Based naman mismo dito kay Redick kasi kahit ang Lakers nagkaroon ng magandang rally sa second half game nila kontra Clippers at nababa nila ang malaking lead na ginawa sa kanila ng Clippers sa first half. Mataas yung team assist nila kumpara sa Clippers. Base sa kanya, nakukulangan pa rin nga raw to pagdating sa ball movement at parang nakikita nito yung kawalan ng tiwala sa isa't isa ng mga players niya na mismong nakikita niyang rason since matalo sila dito sa Clippers. Masyado ang mababa ang touches sa ibang role player nila. Mas marami pang araw one-on-one play ang nangyayari dito sa Lakers at hindi sapat ang passing ng mga to. Kaya parang nalilimitahan din yung ibang supporting cast nila na makapag-contribute ng malaki sa team offense. Limitado yung nabibigay na passing nila sa ibang role player nila at mas maraming nakakain sa opensa itong si Luka at LeBron pagdating sa team offense na masyadong kinakapos nga raw ang mga to, lalo na pagdating sa offensive output sa first half pa lang na nagiging dahilan bakit nahihirapan yung mga to makakuha ng late game sa oras na ma-overpatig na itong si Luka at LeBron. Hindi na nakakapagbigay ng malaking contribution yung ibang role player at kinila. Ngayon pa lang sa team offense yan ay nakikitang problema. Isa pa yung kawalan nitong si Austin Reeves bilang third option. Kaya yan mismo ang nakikitang problema sa Lakers, lalo na lumalala pa nga raw ang sistema nila pagdating sa depensa.